Out na tayo ngayon. Uwian na. Pero punta ako sa isa kong trabaho. 8 oras lang kami ngayon pero may pangalawa akong trabaho. Samahan niyo ako mga kabs. Pakatak sa inyo. Yung isa kong trabaho dito. Medyo malapit na tayo mga kabs doon sa pinagtatrabaho kong isa. Konti na lang. Ilang minuto lang kasi ang layo noon sa pinagtatrabaho kong Manukan. Kaya mabilis lang, mga 5 minuto nandun na rin ako kaagad. Saglit na bike lang. Tingnan nyo itong isang company na ito mga kabs. Ito, warehouse yan. Warehouse yan dito mga kabs. Ang ganda rin yung company na yan, Panatoni. Hindi ko lang alam kung saan ang agency niya, pero maganda rin yung company, malaki rin yan. Dami rin yung branch kung saan saan. Konti na lang, nandun tayo sa pinagtatrabaho ko. Yung pinagtatrabaho ko mga kabs is ano lang siya, maliit na company, family business lang kasi siya. Kaya konti lang yung kailangan nilang tao. Baka pagka susunod na ano na, dito na ako magdiretso, lumipat na ako ng tuluyan dito. Alisan ko na yung Manukan kasi bibigyan nila ako dito ng 28 o 28 zloty per hour. Tapos sagot na lahat, pati tax. Kaya mas maganda dito. Ayan yan mga kabs, oh. Kung kita nyo yan, yan na yun, yung building na yan. Ito yung pinagtatrabaho kong pangalawa. Nandito rin tayo mga kabs. Papasukan natin yung saglit lang naman tayo dito. 4 na oras lang tayo magtatrabaho mga kabs. Tapos okay na. Yung mga kaya trabaho na ako kabs. Yan nga mga kabs, bali nandito na nga tayo sa loob. Ito na nga yung trabaho ko. Hindi lang ako nagsasalita dito mga kabs. Yan yung ginagawa ko ngayon. Pagpasensya na at medyo makalat talaga sa loob ng pinagtatrabaho ko kasi workshop siya. Para siyang style ng upholstery. Tingnan nyo yan paano yung ginagawa ko. Yung pinaka parang sa handle o yung sa ano ng sword ilalagay natin. Tingnan nyo kabs. Kinakat natin unti-unti. Pinuputasan natin gamit yung matalim na kutsilyo o sobrang talim, hindi lang matalim kasi sobrang talim. Nakakahiwa talaga ng matitigas na plastic. Ingat-ingat din at masusugatan ka talaga. Ayan, kita nyo mga kabs, susuksok ko na nga. Ayan na, sinukat ko na kung fit ba siya o hindi. So hindi siya fit, so kailangan nating palakihin pa ng konti yung butas kasi hindi kasya. Nga pala mga kabs, hindi ako nagsasalita dyan kasi although pwede namang magsalita at mag video, mas pinili kong hindi na magsalita at gumamit lang ng voice recording para mas masabi ko sa inyo yung sasabihin ko at may paliwanag ko. Kasi nga kung habang nagtatrabaho ako tapos nagsalita, baka hindi ko mapaliwanag ng maayos sa inyo. Yan nga, kita nyo yung tabs, nabutasan ko at napit na. Yan, gagawin ko naman, ihilahin ko para mas maisuksok ko doon sa isagad doon sa mismong espada, yung sa may dulo, sa mismong puno ng espada. Kailangan tignan din yan mga kabs kung pantay o hindi kasi napaka sa quality ng ating boss, kailangan pantay at hindi nakatabingi o naka-slide yung mismong yun yung boss natin, sumilip. May ginagawa rin siya kaya ayan. Tapos yan, makikita nyo mga kabs, lalagyan ko siya ng tornilyo dyan. Mamaya papakatak sa inyo kung paano lalagay, kung saan ilalagay yung tornilyo. Ayan, yun naman yung pinaka parang sticker lang siya pero rubber sticker siya na ilalagay mo dun sa pinagbuktasan ng tornilyo para hindi makita yung tornilyo. 2 beses siyang gagawin sa harapan at likuran para hindi mabunot yung pinaka ng espada. Hindi ko alam kung ano tawag basta
quality. Okay naman siya, wala siyang problema. Ito yung mga rubber sticker, mga ginagamit ko. Ito yung mismo panghigpit. Ayan yung Cubs, yung pinaglalagay ng rubber sticker. Okay na siya, okay na yan. Ngayon doon naman tayo, lalagyan natin yan, papakita ko sa inyo, ipipinish product natin yan. So ito na nga tayo mga Cubs, kung makikita nyo, ito na yung ginawa natin o inassemble natin ng maayos. Ngayon lalagyan natin siya ng rubber handle, mismong puluhan ko yung mismong rubber pato sa puluhan ng sa handle ng espada. Dito lalagyan natin ng glue, pero kailangan mo nating sukatin kung tama, kasi may tamang sukat yan mga Cubs. Kung di man tama yung sukat mo, kailangan mo ulit kupitin para kailangan mo rin nakaside yung pa-slide yung cut nung rubber, para ka lang nagpupulong ng dyan ng goma pang slingshot pagka gumagawa ka ng pamaltik at lalagyan mo ng goma. Pero kailangan quality, walang ka kusot-kusot or basta-basta na lang na pag-rubber o pagtatali ng rubber, kasi na mismong handle lalagyan pa ng glue. Yan ang mahirap dyan mga Cubs, kasi may glue na, tapos gagamitin pa ng pwersa, kaya masakit din sa kamay kahit paano. Pero okay naman, relax ka rin kasi yan ang ginagawa mo, tapos kumikita ka na ng malaki-laking halaga, kaya okay na yan. Nasa naman ako na medyo kumantay na siya, lalagyan na natin ng glue. Napansin nyo, inumpisan ko na yan, pero kailangan mo nating ipantay sa guhit, kasi mga Cubs, kailangan may may pattern siya na kailangan nyo sundin pagka yung ipupulong siya, ihigpitan nyo pa, kasi may susundin, kasi pagka hindi naka-pattern yan at hindi naka talaga doon sa guhit niya, sa linya, kailangan natin baklasin niya kahit yan naka-glue. Ngayon masasayang yung rubber kasi tiklap-tiklap na, hindi na siya pwedeng ibalik. Magsimula na tayo, kaya kailangan natin dyan ay talagang masusing pagtatrabaho at hindi basta-basta. Okay lang magbagal basta't quality. Sabi nga nila dyan, slowly but quality. Okay na yun, slowly but quality, not quantity. Yun ang sabi nila. Parang nga naman daw maganda yung kalabasan ng product at hindi daw nakakaya sa mga umorder o mga co-business na pinagdadala niyan. Yun na nga, kung makikita nyo, talagang todo pwersa ko ang hawak. Kaliwa, yung sa may kaliwa ko talagang hawak na hawak siya, kasi pag bumitaw siya kakalas lahat niya kahit naka-glue siya. Okay na siya, ipulong ko lang lahat. Ngayon kukupitin na ulit natin ng pa-slide ulit, kasi hindi naman kailangan yung straight na gupit o straight cut, kailangan slide cut para pumantay ulit dun sa gupitin natin. Ngayon kung may konting sobra, siyang bawasan at gupitin. Masakit to sa kamay, pero kayang-kaya natin to mga Cubs. Yan seryoso tayo dyan mga Cubs. Parang hindi tayo nakakausap Ayun siya mga Cubs. Hawak ko yung nakadiin yung daliri ko doon para hindi bumuka, kasi hinintay natin matuyo yung glue, parang pinakamaitiban niya. Ayun, hinihipan pa natin. Okay na. Ayun, lalagyan natin ng tawag doon, rubber ball. Ang tawag namin dyan sa rubber ball. Yan,
para doon sa ilalim ng espada. Kailangan din yung pwersa mga kaps, kasi pagka hindi nyo pinuwersa yan, hindi siya babaon kasi may glue. Kailangan mabilis din yung paglalagay nyo kasi matutuyo na yung glue at di nakakapit. Ayan na mga kaps. Yan, gagamit naman tayo ng double-sided tape para idikit naman yung isang klase pa ng rubber doon naman sa mismong pinakapuluhan naman ng espada, para hindi makita yung pinaglagyan ng rubber na ibinalot natin sa may handle. Kailangan din yan higitin nyo kasi hindi siya kakapit ng husto kahit naka double-sided tape. Lahat niya kailangan natin gamitan ng pwersa, ng lakas ng braso at ng kamay para magawa natin na maayos yung trabaho natin. Dito sa trabaho ko mga kabs, napakabait ng mga kasamahan ko dito. Lahat po sila Polish, local Polish. Wala pa akong kasamang ibang lahi dito, kundi yun lang, mga local na tao lang po talagang dito. Swerte po lang talaga ako napasama ko dito kasi nga yung kaibigan ng nanay ng bayaw ko ay yun yung may-ari mismo, yung asawa mismo noon ang may-ari siyang. Tapos tinanong naman yung asawa ko kung pwede daw akong magtrabaho dito, sabi, tapos pinatignan sa akin kung magugustuhan ko daw. So tinignan ko naman, sabi ko kaya ko naman, subukan natin. Hanggang ito na nga, ayan, trabaho na nga tayo dito. Pero sa ngayon training tayo, parang part-time lang muna tayo dito. 4 hours or 5 hours lang yung ginagawa natin dito pagka yung nagtatrabaho dito. Kaya pagka yung may extra time ako, pagka yung 8 oras nga yung uwi ko galing sa trabaho, 8 oras na ako dun sa Manukan, dito ako dumidiretso. Katulad na pagka Sabado, matik 8 hours lang, ayun, dito na ako dumidiretso. Ayan na nga mga kaps, ginagawa natin, lagyan natin ng electric or rubber tape. Pala yan nga yung pinakatapusan niya mga kaps, kapit natin dyan sa part na yan. Okay na yan. Yan mga kaps, tapos na yung ating pangalawang trabaho. Napakita ko na sa inyo ano yung ginagawa ko sa aking pangalawang trabaho. So tapos na, gaansin ko lang ako dito. 5 oras lang tayo, nagsimula tayo ng 1:00. So uwi naman tayo ngayon mga kaps. Susunod na lang ulit pagka maganda-ganda ulit ang oras ko, mag-vlog ulit tayo. Medyo talaga nabibisi na tayo ngayon mga kabs, kaya hindi masyado nakakapag-vlog, nakapag-video. Itong pinagtatrabahoan ko ngayon, pag tayo medyo nagamayan ko na at bumilis-bilis na ako mga kabs, makaiwanan ko na yung Manukan kasi maganda yung bigay sa akin dito mga kabs. 28 per oras. Tapos yung pagtatrabaho ko dito bilang training o part-time, binabayaran nila ako ng 20. Ngayon binayaran nila ako ng 25 per oras. Pagka nabigyan na ako ng patunayan ko na mabilis ako dito, nagamit ko na yung trabaho, pipirman nila ako ng kontrata, tapos yung per oras ko na 28. Direct na ako dito mga kabs. Yun na yung employer's contract na. Yun na yung maganda dito, wala na akong agency. Paano mga kabs, susunod na lang ulit. Sabihin ko lang ulit sa mga gusto mag-apply, yung asawa ko po ulit is agent mga kabs. I-message nyo lang po o PM siya sa kanyang page. Ito po ang kanyang page mga kabs. Huwag po kayo mahiya mag-message sa kanya para malaman nyo yung details kung paano mag-apply papunta rito sa Poland. So paano mga kabs, susunod lang. Ingat kayo and God bless.